year ng, di ba, malinaw naman na yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Atty. Lopez dito sa ating proceedings or sa ating trabaho due to this Section 11 letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Atty. Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. respect Natakang ilipat siya sa Correctional Institution for Women mula sa House Detention Facility. Ang nag-decide po nun ay isyong po Tumayong abogado ni Lopez laban sa batas ayon kay Chua. na maliwanag po sa ating sa Guys, please subscribe. So, yan po. Gusto po kayo? Tanungin po ako. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe, like, and share, and comment dito sa aking video upload, okay? At hayaan nyo muna batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalo-lalo na yung mga OFW natin sa abroad na nakasubaybay dito sa ating bansang Pilipinas na minamahal. Alam ko kung nakasubaybay kayo sa mga nangyayari sa atin dito sa ating bansa. Huwag po kayo mag-aalala, mga kababayan ko. At kami narito sa Pilipinas okay lang kami kahit medyo nagkakagulo yung magkabilang panig ng ating gobyerno. Yung ilan dyan. Itong upload ko ay patungkol doon sa napanood kong video upload. Video upload doon sa napanood ko sa balita. Sa balita na napanood ko nung kahapon. Kahapon ko napanood. Na itong hearing na napanood ko tungkol doon sa public accountability na iniimbestigahan dyan sa Congress, sa Quad Committee tungkol doon sa confidential fund di umano na naibigay ng Kongreso ng taong bayan sa Pangulo sa pangalawang Pangulo, sa ating Vice President, BP Sara. So, naimbestigahan yon at inimbestigahan yung mga staff niya at pati yung COA. Naimbestigahan. At yun nga, yun sa confidential fund. Alam nyo, yung hearing na yon para sa akin, maganda yun. Bakit kamo? Pera kasi natin yung na tinatanong ng mga magigiting natin mga congressman. Pera kasi natin yon kung saan talaga ginastos, kung paano ginastos. Confidential fund. Ay napakinggan kong isang kongresista na confidential fund na nga, kino-confidential pa. So, saga ng akin, tama yon para malaman natin kung saan ginastos. Kasi pera natin yun eh. Tayong mga sambayan ng Pilipino, dito sa ating bansang Pilipinas na nakatira, pera kasi natin yun. Kahit mga OFW na malaki rin ang ambag nila sa ating ekonomiya ng ating bansa. Shoutout sa iyo mga OFW ha, diyan sa abroad. Shoutout sa inyo lahat. So ito nga, at nga dahil sa hindi kontento ang ating mga congressman
At mayroong isa doon nag-object na masabi bang object man tawag doon o na i-sign in contempt ito si Laika Lopez, yung staff ni BP Sara, si Pub staff. Di sila kontento sa sagot, ayun, nasa in contempt. Tapos, yun nga, idinitin siya doon sa Kongreso. Kasi may sarili silang kulungan dyan sa Kongreso eh. Meron silang sariling kulungan. So, doon dinitin. At ito nga, nag-responding nga itong si BP Sara, pumunta nga doon para i-rescue si Zuleika Lopez na chief of staff niya. Siyempre, empleyado niya yun. Natural, suportahan niya. Pero sa ganang sa akin, kapag viewers, sa ganang sa akin, ang dapat talaga ibisigan niya, si BP Sara. Kasi siya ang head eh. Siya ang pinuno ng DepEd, sekretary ng DepEd dati. Eh ngayon wala na. At tawag dito, sa kanya, nung time na yun, ibinigay yung confidential fund. Siyempre, may mga empleyado siya. Kasi ayaw niya sagutin yung confidential fund pag tinatanong sa Congress, sa budget, pag inimbitan si BP Sara, ayaw sagutin kung nasaan kung paano ginastos yung 125 million na pera natin na confidential fund. Ayaw niya sagutin ng diretso. Kaya ang ginagawa ng mga mambabatas natin, mga congressman natin na nagtatanong, ay yung mga empleyado ang tinatanong. Kaso nga lang hindi sila makakuha ng konkretong sagot sa mga tanong nila sa mga empleyado. Hindi natin alam kung anong kadahilanan. At ito na nga, na dito si Zuleika Lopez, di ba? Zuleika Lopez. Na dito sa sa Kongreso. At nag-respond naman ito si BP Sara. Tama naman yung ginawa rin BP Sara dahil nag-respond siya doon. Pero siyempre marami siyang mga mga tagasunod, mga supporter, sumunod din doon. Ito na, kapag viewers. Nangyari, parang nagkagulo. Parang ganun parang nagkagulo Andyan yung inilabas kinausap si BP Sara na kung maaari, umuwi muna siya kasi nga naman, pangalawang pangulo yan Ang iniwasan ng mga pulis, yung security, yung protocol, yung security niya bilang pangalawang pangulo ba? Kung may mangyari sa pangalawang pangulo, masisip pa yung ating mga kapulisan. Di ba? So, yun ang iniiwasan nila hanggat maaari, umuwi muna kasi mahirap na pangalawang pangulo siya. Iniingatan siya. Iniingatan natin siya bilang mamamayan, di ba? At iniingatan ng mga pulis bilang sila ay patupad ng batas. So nga lang, nagbatigas yung ating pangalawang pangulo, si BP Sara, nagbatigas, hindi umuwi. At yun nga, doon siya nagtambay sa opisina ng kapatid niya si Pulong Duterte, kasi congressman niya si Pulong Duterte. Doon siya nagtambay. At ito nga si Zuleika Lopez ay napagdesisyon na ng ilang mambabatas natin na ilipat sa correctional. Sa correctional. Para doon muna sa editin. Hanggang Lunes lang naman Di ba? So, hindi pumayag si Zuleika Lopez at doon na lang siya mas komportable siya doon sa Kongreso na doon siya editin. At dadaling nga naman siya doon sa sa correctional. Di ba? Hindi siya pumayag. At yun nga, nagkasakit na.
nagkasakit na, noon, nagkaroon ng sakit, nang ililipat siya, nang ililipat na sana sa sa correctional, nagkasakit na itong ating si Sulaika Lopez na staff ni BP Sara. Nagkasakit na. At yun, napagdesisyonan ng ating ilang mambabatas na dalhin siya sa ospital, sa Veterans Hospital. Ang kaso nga lang, gusto ni BP Sara, sa St. Luke dalhin. Pero bago dinala sa St. Luke, dinala muna sa Veterans Hospital. Pero di talaga pinayagan ni BP Sara doon na magpagamot sa Veterans Hospital. At nilipat na naman sa St. Luke. Pagdating sa St. Luke, yun. Pinalabas uli, ibinalik na naman sa Veterans. Hanggang ngayon, nasa Veterans siya ngayon. Naka-confine. Kasi nagkasakit na eh. Nung i-detain siya sa correctional, nagkasakit na siya. Samantala nung isa yung contempt pa lang siya, wala pa siyang sakit eh. Nung ililipat lang siya, kasi nung kinakausap siya doon, wala naman sakit eh. Hindi siya pumayag. At yun, nag-iiyak na. At niyakap siya kasi napaluhod siya eh. Napaluhod siya kay BP Sara at nag-iiyak na siya. Nag-iiyak na si Sulaika Lopez. Yan ang hirap kasi. Marami ako nabasa comment na sa napanood ko na yon, marami ako nabasang comment. Pag gagawa-gawa ng kalukuhan, wala mga sakit. Sabi sa comment pag ikukulong na, may mga sakit na. Di ba? May mga sakit na. Kaya, gulat ang marami nun eh. Kasi ang sigla-sigla ni Sulaika Lopez, di ba? Kapo viewers, nung naimbestigahan nung mahiring sa Congress, okay pa naman eh. Nung madating sa Kongreso, detain sa Kongreso, at nang madating siya doon, okay naman eh. Nakaupo pa nga sa kinakausap siya, okay pa eh. Nang lilipat na sa correctional, yun, nagkasakit na. Kaya ang hirap talagang ganun pala yun. Kapag viewers, pag i-detain ka, may mga sakit na. Samantala nung sabi nga grabe naman mag-comment talaga eh. Comment lang naman yun eh, kung nababasa ko. Nung gagawa-gawa ng kalukuhan, walang mga sakit. Nung ikukulong na, may mga sakit na. Ba't ganun talaga, kapo viewers? Ba't kaya ganun? Yan ang na-count ko dun eh. Kasi, ang sigla-sigla talaga niya eh. Pero, deep inside, kapaw viewers, naawa rin ako kay Sulaika Lopez. Naawa rin ako doon kasi iyak siya eh. Habang nakaluhod siya doon kay BP Sara, kinuhaan siya ni BP Sara, niyakap siya. Habang nakaluhod, nawakan pa siya. Na pakalmahin, siguro. Ang gusto ni BP Sara, kumalma ka lang. Dito lang kami. Huwag kang mag-alala. So, ganun siguro ipahiwatag ni BP Sara. So, yun lang, kapaw viewers. Gusto ko lang po iparating sa inyo yung nangyayari, lalo yung mga OFW natin dito sa abroad, na nakasubaybay dito sa ating bansa. Yun po nangyari, napanood ko. Kaya, nag-comment ako na ganon. Kawawa naman. Buti nga sa si BP Sara, maalala sa kanya. Ito paano. Di ba, kapo viewers? Yun lang po. Palala ko lang po, baka meron pang hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe lang po. Like and share and comment din sa aking video upload. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng kumita tayo.